Mga kababayan, may panibagong development na naman sa usaping AI Tech Hub ng Pilipinas, at ito ang klase ng balita na parang unti-unti nang nagiging totoong reality ang dating parang science fiction lang. Noong una, usapan pa lang ang tungkol sa 4,000 acre Economic Security Zone sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika. Sumunod, lumabas ang balita na gusto ring sumali ng Taiwan para mas palakasin pa ang semiconductor at AI ecosystem. Pero ngayon, mas naging seryoso ang lahat dahil mukhang natukoy na ang posibleng lugar kung saan itatayo ang unang AI native industrial hub ng bansa. At ito ang mas nakakagulat, ang tinutukoy na lugar ay nasa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac. Oo, tama ang narinig nyo. Kung dati kilala ang Clark bilang dating military base at business hub, ngayon posibleng maging sentro rin ito ng AI, advanced technology, at high-tech manufacturing sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, bakit New Clark City? Ano bang meron doon? At bakit mukhang unti-unti nang nagiging sentro ang Pilipinas sa malaking plano ng US at ng mga kaalyado nito? Kwento natin ng maayos, parang magkakape lang tayo. Una sa lahat, balikan natin sandali ang malaking picture. Nitong mga nakaraang linggo, opisyal nang sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration kasama ang 12 iba pang bansa. Ang layunin nito ay hindi lang basta simpleng economic partnership. Ang mas malaking layunin ay gumawa ng secure at trusted technology supply chain. Sa panahon ngayon, ang technology ay hindi na simpleng tungkol sa smartphones at computers. Ang technology ngayon ay bahagi na ng national security, ekonomiya, industriya, at halos lahat ng aspeto ng modernong buhay. Kapag bumili ka ng cellphone, sasakyan, laptop, o kahit modernong appliances, lahat yan gumagamit ng semiconductors at advanced electronics. At ang problema sa kasalukuyang mundo ay sobrang concentrated ng paggawa ng mga ito sa ilang bansa lamang. Kapag may conflict, trade war, o disruption sa supply chain, buong mundo ang naaapektuhan. Nakita natin yan noong panahon ng pandemic. Naalala nyo noong biglang tumaas ang presyo ng electronics at nagkaroon ng kakulangan sa chips? Maging mga car manufacturers nagkaproblema noon dahil kulang ang semiconductor supply. Kaya ngayon, gumagawa ang US at mga kaalyado nito ng bagong sistema. At dito pumapasok ang Pax Silica. Ang Pilipinas ang isa sa mga bagong bahagi ng plano. Ngayon, balik tayo sa New Clark City. Bakit doon? Sa totoo lang, kung iisipin mo, maraming dahilan kung bakit mukhang swak na swak ang New Clark City para sa ganitong proyekto. Una, malawak ang available na lupa. Ang pinag-uusapang industrial hub ay aabot ng 4,000 acres. Hindi maliit yan. Para magkaroon kayo ng idea, parang ilang barangay na pinagsama-sama sa laki. At para sa isang industrial ecosystem na may advanced manufacturing facilities, logistics centers, data infrastructure, at research facilities, kailangan mo talaga ng napakalawak na espasyo. Pangalawa, strategic ang lokasyon. Ang Capas, Tarlac ay nasa gitna ng Luzon. Malapit ito sa mga pangunahing expressways tulad ng SCTEX at TPLEX. May access din sa Clark International Airport. At mahalaga rin ang koneksyon nito sa mga ports at railway projects sa Luzon Economic Corridor. Sa madaling salita, maganda ang logistics. Kapag may gagawing produkto rito, mas mabilis ang transport papunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa international markets. Pangatlo, ang New Clark City ay talagang ginawa para sa future development. Hindi ito tulad ng mga lumang urban areas na puno na at hirap ng palawakin. Ang New Clark City ay planado mula sa simula. Smart city concept ang ginamit dito. May plano para sa modern infrastructure, disaster resilience, digital connectivity, at sustainable development. At kapag AI native industrial hub ang pinag-uusapan, malaking factor ang modern infrastructure. Kasi hindi simpleng pabrika ang itatayo rito. Hindi ito tulad ng traditional factories noong mga nakaraang dekada. Ang AI native hub ay idinisenyo para sa panahon ng artificial intelligence. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mula sa umpisa pa lang, kasama na sa design ng AI integration. Halimbawa, maaaring gumamit ng AI-powered logistics systems para mas mabilis ang movement ng products.
Pwede ring magkaroon ng smart manufacturing kung saan gumagamit ng automation at artificial intelligence para mapataas ang efficiency. Pwede ring magkaroon ng advanced data centers para sa cloud computing at AI processing. At hindi lang yan, kasama rin sa target industries ang advanced manufacturing, future-ready technologies, digital infrastructure, at critical minerals. Kapag sinabi nating critical minerals, ito yung mga materials tulad ng nickel, cobalt, at iba pang resources na ginagamit sa paggawa ng batteries, electronics, at modern technologies. At alam naman natin na ang Pilipinas ay may malaking reserves ng ilan sa mga ito. Noong mga nakaraang taon, madalas nating naririnig na isa tayo sa pinakamalalaking producer ng nickel sa mundo. Pero ang madalas na problema ay ini-export natin ang raw materials. Parang ganito, may tanim kang mangga pero ang binibenta mo ay hilaw na mangga lang. Mas maliit ang kita, pero kung gagawin mo yung juice, dried mangoes, o ibang finished products, mas tataas ang value. Ganoon din sa industriya, kung dito rin gagawin ang processing at manufacturing, mas malaki ang economic benefit para sa bansa. At dito lalong nagiging exciting ang development. Kapag nagkaroon ng mga high-tech companies na papasok sa New Clark City, hindi lang malaking kumpanya ang makikinabang. Magkakaroon din ng tinatawag na spillover effects. Halimbawa, dadami ang pangangailangan para sa housing. Dadami ang restaurants, transport services, retail businesses, at iba pang local enterprises. Mas lalaki ang demand sa iba't ibang industriya. At ang pinakaimportante sa marami nating kababayan, trabaho. Hindi lang simpleng trabaho, kundi mas maraming high-value jobs. Mga engineers, mga IT specialists, mga AI experts, mga technicians, mga researchers, mga logistics professionals, at maging mga support industries. Isipin niyo ito, ilang dekada ng pangarap ng maraming Pilipino ang magkaroon ng world-class opportunities sa loob mismo ng bansa. Ilang beses na nating narinig ang mga kwento ng mga engineer na napipilitang magtrabaho sa ibang bansa dahil kulang ang opportunities dito. Ngayon, posibleng unti-unting magbago yon. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na wala ng challenges. Marami pa ring tanong. Una, proposal stage pa rin ang ilang bahagi ng proyekto. Pangalawa, kailangan ng napakalaking investments. Pangatlo, dapat siguraduhin na magiging maayos ang implementation. Kailangan ng stable power supply. Kailangan ng mabilis na internet. Kailangan ng efficient transportation. At higit sa lahat, kailangan ng transparency at maayos na governance. Dahil kahit gaano kaganda ang plano, kung magiging mabagal ang proseso o magkakaroon ng problema sa implementation, maaapektuhan ang confidence ng investors. At may isa pang mahalagang usapin, environmental impact. Kapag malalaking industrial projects ang pinag-uusapan, laging kasama ang concern sa kalikasan. Kailangan balanse, development at sustainability dapat magkasama. Dahil ang tunay na progress ay hindi lang tungkol sa paglaki ng ekonomiya. Kailangan protektado rin ang kapaligiran. Sa kabuuan, mga kababayan, mukhang unti-unti nang nabubuo ang mas malaking larawan. Noong una, simpleng announcement lang ang tungkol sa Pax Silica. Pagkatapos, pumasok ang usapan tungkol sa Taiwan. At ngayon, mayroon ng posibleng lokasyon para sa unang AI native industrial hub ng bansa. Hindi pa tapos ang kwento. Sa totoo lang, parang simula pa lang ito. Pero isang bagay ang malinaw. Habang tumatakbo ang mundo papunta sa AI era, mukhang ayaw maiwan ng Pilipinas. At kung magiging matagumpay ang proyektong ito, baka balang araw kapag may nagsabing, Made in Philippines, hindi na lang simpleng produkto ang maiisip natin. Baka high-tech products, semiconductors, AI systems, at world-class innovation na ang kasunod. At para sa isang bansang matagal nang tinatawag na sleeping giant ng Asia, baka ito na ang panahon para unti-unti tayong magising.